ba nakaranas ng ganyan na kakasuhan kayo at ililigaw yung mga address, ganyan? Opo, sa katunayan, ako po ay kinasuhan ng hindi ko alam. Kinasuhan ako ng gobyerno, partikular ang PIDEA. Ako po ay kinasuhan. Kailan po? Bago? Hindi po, mga ilang taon na po ang nakalipas at wala na po ako sa PIDEA. No? Ang ginawa nila, sinampahan ako ng kaso sa prosecutor's office at yung address ko, hindi yung address na alam nila. Okay. Kumbaga, yung address na ginamit nila na address ko ay ibang lugar. Ang purpose nito, kaya in-address nila sa ibang lugar ay para hindi ako maka-attend sa isasagawang preliminary investigation. Kumbaga sa talagang sinadya ito para agad-agad magkaroon ng warrant of arrest. Para madampot ka. Opo. At mamagsak ka. Kapag ipinail ang kaso sa piskalya at ito ay nagkaroon ng ng preliminary investigation, magsusupina yung piskal, isusupina lang ng piskal kung ano yung address na nakalagay para doon sa respondent o doon sa suspect. So kung ang inilagay na nagdemanda yung address, halimbawa address mo sa Marikina, yun talaga legit na address mo. Pero ang ginawa ng nagsampa ng kaso sa iyo ay in-address doon sa Quezon City, hindi makakarating sa bahay mo. Hindi ka manonotify. Diba? Kumbaga sa madedeprive na yung iyong mga karapatan na sumagot o mabigyan ka ng pagkakataon para sagutin yung demanda laban sa iyo o yung reklamo. Ganon ang ginawa sa akin. Kaya ginawa nila yon para ma-waive yung aking mga karapatan na i-submit yung sarili ko sa preliminary investigation. At kapag na-waive ko yung karapatan ko, ang gagawin ng piskal, syempre, i-resolve yung kaso kung ano lang yung nasa kanya. Nandun sa kanyang, yun lang ang niya. I-resolve niya. Oo. Syempre, ipo-forward niya yun doon sa reviewing prosecutor at saka doon sa approving prosecutor, then ipapile yan sa court. Syempre, automatic yun. Hindi na kumbaga sa yung ginawang kaso, tsak yun, present lahat ng elements ng krimen. Definitely. Oo. Kasi ipapile ngayon sa korte yan. Pag ipile sa korte yan, within 10 days, maglalabas ang judge ng warrant of arrest para makustody ka sa korte. Yun para doon mo sagutin. Paano kung hindi mo alam, wala kang alam, kagaya nangyari sa akin. Kaya yung nangyari sa akin, bigla akong nagkaroon ng warrant of arrest, bigla akong nahuli. Hinuli ako. Alam mo ba ang ginawa sa akin? Hinuli ako ng Huwebes. Talagang sinerve yung warrant. Sinerve ng mga pulis. Bali, ang warrant, ang dala nilang warrant, dalawa. Sir, hold lang kita. So, gumawa sila ng peking address, let's say, ang tunay mong address sa Marikina, pero pinadala sa Pasig. Pero nung inarrest ka nila, doon sa address mo, alam na nila kung saan ang address mo. Oo, ganito Pero hinuli nila ako doon sa may, umattend ako ng hearing. Doon sa Hall of Justice ako hinuli. Doon ako hinuli. Ngayon, ganito nangyari sa akin. Oo, ganito nangyari sa akin. Hinuli ako ng Huwebes. Nilakad ko yung piyansa ko para makalabas ako ng Biyernes. Di ba? Ngayon, nung palabas na ako ng Biyernes, sinerve uli yung panibagong warrant. Panibagong kaso na naman na hindi mo alam. Oo, dapat yun. Nasa kanila na lahat yung warrant. Isang serban lang para maasikaso mo kagad yung bail mo. Ang ginawa sa akin talagang inutay-utay. Hawak na nila yung warrant Ganun ang ginawa nila sa akin. Ganoon Sir, yung ginawa nila? Ganon kalupit. Imagine mo, PIDEA yun, sir. Gobyerno yun na supposedly sandalan ng taong bayan. PIDEA yun, ahensya ng gobyerno. Pero itong ginawa sa'yo. Oo. Tignan nyo, doon sa complaint, yung nag-file ng complaint sa akin, under oath siya.
Naglagay siya ng address na doon ako nakatira. O doon ako matatagpuan. Perjury, Pero, diba? nagsinungaling siya. Alam naman nila at meron akong 201 file sa PIDEA na ang address ko ay dito sa bahay kung saan nakadeklara doon sa PIDEA. Pero gumamit sila ng ibang address. So, ang nangyari, yung nga, napailan ako ng kaso at yun dininig. Kaya yun, acquitted ako dun sa kaso na yun. Biruin yun. Kung ako tinamaan dun sa ipinail na yun sa Quezon City, 2 kaso, isang Section 91 at saka Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung hindi pagbebenta ng kundi yung hindi ka ka-attend dun sa hearing at yung sinasabi na yung kaso ay binangling ko o yung binaliwala ko. Binaliwala mo. Parang binenta mo yung kaso, nilaglag mo, parang ganun. Okay. Ganun. Alam mo ba kung tinamaan ako ron? 20 years ang bawat isa. 40 years. Oo. Tignan mo yung perwisyo na ginawa. Alam mo, nung magkaharap kami sa korte, ang sabi sa akin, Sir, sorry, napag-utusan lang kami. Ito po yung nag-file sa inyo ng case. Oo. Nakakaharap ko. 3 beses ko na nakakaharap dun sa Senado. 3 beses. Kaya nga sabi ko, may araw ang paniningil. Kaya marunong ang Diyos. Sa kanila. Totoo yun. So, pero yung 20 years na sinasabi mo, na nabasura na yun, no? Di ba? Acquitted ako. Acquitted ka na. Acquitted ka doon. Ako. So, acquitted. Ngayon, isa na lang yung pinail nila. Kaya nga, ano po yun? Yung false di ba pala pwede yata? Yung false testimony. Pero hindi pwede i-discuss kasi nga active pa yung niya nasa court. Opo, sir. So alam nyo yun na imagine nyo mga kababayan, ginagawa mismo ng gobyerno sa akin kay Agent Morales. Si Agent Morales, dating lingkod gobyerno. So, yung bail po nun, natandaan nyo kung magkano yung binail nyo last year? Yung binail ko, para doon sa 2 kaso, 60,000 yun eh. Nag-cash band ako na 120. So, siyempre, yung mga gano'n, napupunta naman yun doon sa lawyer eh. Siyempre, kasi ang lawyer kasi, meron tayong acceptance fee, meron success fee, meron sa mga pleadings at iba pa yung mga sa hearing, Siyempre, yan eh. Kumbaga sa yun yung profession nila, hindi mo naman pwede. Kasi napaka-sensitive ng kaso, hindi po pwedeng pabayaan eh. Dahil talagang pero tingnan mo yung ginawa ng gobyerno. Hindi ko lubos maisip bakit ganun eh. Bakit ginawa sa akin ito ng mga dati kong kasamahan. Tinatanong ko, ano ba ang kasalanan ko sa mga ito? Diba? Kung ang galit sa akin, yung Director General, bakit ganito yung mga dati kong kasamahan? Anong kasalanan ko sa kanila? Tapos, pag nakita kayo, sorry. Diba? Hindi po, sisirain yung buhay mo, tapos sorry lang. Ngayon ko lang talaga nare-realize kung bakit ako dumadating sa point na nagkakaroon ako ng mga ganitong indulto. Alam nyo, ito, nung makarating tayo ng Senado, itong doon ko lang na-realize na kaya ko pala inaabot itong mga ito dahil doon sa trabaho ng 2012. Kasi walang ibang akong maiisip talaga na na magmo-motivate sa mga ito eh. Mukhang merong gumagalaw na pera para ako'y indultuhin. Merong makapangyarihang kamay na nag-uutos sa mga ito. Kasi kung napag-utusan lang, sige, ituro mo. Kasi unang-una, kapag ikaw nag-file ka ng kaso, dapat may personal knowledge ka doon sa kaso. Kung ikaw magiging complainant, dapat may personal knowledge ka. Ngayon, kung pag-uutusan ka lang, wala kang personal knowledge, ibang usapan ito. Yes. Diba? Iba to. Kumbaga sa merong makapangyarihang kamay na hindi mo matanggihan, magkano ang dahilan? Opo.